punto ko, ako nagingiti sa Sa bagay. kasamang palad, kaibigan ko nga. Ayun na nga po kung mga kaibigan nyo, kaya huwag na natin bagitin, baka magdamdam pa, no? Baka naman no, nag-usap-usap sila kung, kasi dito nabigla ang marami, dati pala kayong vice chair ng committee ito, kanina lang namin nalaman na hindi na pala kayo vice chair at hindi na rin pala kayo miyembro ng naturang komite. Paano kasi, nung ako'y nagpahayag na, Opo. tinatanong ko yung COA, sabi ko, Mr. Chair, I will take advantage of the presence of the representatives from COA. Opo, opo. So, tinatanong ko, alin-alin po bang opisina Yan, opo. ang nabibigyan ng confidential or intelligence funds? Opo, oo. Makikita mo yung pagsagot nila, parang alumpihit pang sumagot para bang hindi nila alam. Ang dami nila eh. Ano po, LGU po? Sino nga sa LGU? Ayun. Hindi ba yung mga opisina ng mayor? Hindi naman po. Oo nga, alin-aling opisina ng mayor. Sa dami ng mayor natin dito sa bansang ito, at saka mga gobernador, GOCCs, Office of the President, yung kapulisan, even the armed forces of the and then the intelligence agencies of this country are recipients of intelligence and confidential funds. Sino-sino, bigyan mo ko ng ballpark figure. Pati ballpark figure. O sabihin mo na lang, marami, medyo marami, o maraming-marami. Hindi pa niya masabi yun eh. Wala siyang Because ano man ang sagutin niya doon, sasabi, marami pala eh, medyo marami pala eh. Opo. Ipatawag nating lahat, hindi lang ang opisina ng Vice President. Lahat para may confidential fund sa Kung intelligence ang fund. ginagawa natin, kung totoong gumagawa tayo ng panukalang batas, para mas magandang magawa natin, patawag mo yung marami. Pang lahat. Opo. Hindi itong in-isolate mo lang na isa. Yun ang punto ko eh. Opo. Because I will later move, sabi ko. Doon ako inano na, Ayun. you cannot do that because you are no longer a member. Hindi kayo pwede mag-motion. O isipin mo. Oho. Gusto ko para wag lang umahahaba lang eh. Tsaka Opo. magkakasamaan lang na loob eh. Gusto ko sana sabihin, paano niyo ako tinanggal? Sino po nagtanggal sa akin? Hindi niyo man lang ako kinausap. Oo nga. Di ba? Not even a modicum of respect was accorded to this representation in replacing me as vice chair of this committee. At ngayon pala, gusto niyong mangyari, pagka pala inalis ako as vice chair, Opo. automatic pala ako, Hindi na naalis rin- din ako ng hindi member. na kayo miyembro ng komite. Paano nangyari yun, Nelson? When Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo was removed from her office, she was still Deputy Speaker. Nawala lang yung Senior Pagiging Deputy. senior deputy speaker. O Opo. di sana, Oho. nung tinanggal siya as Senior Deputy Speaker, natanggal na rin siya pagiging Deputy Speaker. Oo nga, hindi na sila. Ano dito? Oho. Nasaan ang logic dito? Pero hindi masakit ang loob ko dyan, ha? Opo, opo. Sinasabi ko lang para maintindihan ng kababayan natin kung anong nangyayari sa amin ngayon. Ayun. Di ba? So ito'y tradisyon pala Kailangan ko. maging bukas sa kaalaman nila. Tradisyon yun na parang hindi na rin pala ginagalang ngayon ng Kongreso, ng Kamara. Ng ano? Yung tradisyon ninyo na dapat kapag ka may aalisin, at sasabihan man lamang siguro yung mga miyembro. Di ba? Alam mo, hindi lang tradisyon yun, kagandahang asal yun. Well, tama kayo, no? Respeto na lang sa kapwa. Huwag na Kapwa honorable tao. Yung tradisyon kasi medyo malalim pa yun eh. Opo, opo. Ang pinag-uusapan is a customary, a modicum of respect. Oho. Dahil magkakasama tayo. Kulturang Kasama Pilipino ako yan sa eh. majority. Oho. Paano ba yung i-text mo ako? Kong, pasensya na ha, may kursonada sa position mo. Opo. Ibigay ko muna sa kanya. Pero member ka pa rin. Halimbawa ganon. Kasi, member ako nun eh. Opo. Yung pagiging vice chair, pribilehyo lang yon. Inalis mo akong, pwede mo akong alisin na vice chair. Pero member ako eh. Saan mo ka ako ibinatay na tuntunin? Wala silang maipakita tuntunin eh. Opo. Basta okay lang papayag ako kako. Na kapag ka inalis mo ako bilang vice chair, naaalis na rin ako bilang member, ipakita mo lang sa akin ang tuntunin. Okay na ako. Mukhang namroblema Diba? si Kong Joel Chua kasi first term congressman ito eh. Ay, wala naman akong problema sa kanila. Kung sagutin nila o hindi nila sagutin, wala akong problema dyan. Naku. Pero ang nakalimutan ko lang, dahil sa pagmamadali ko kasi dyan, Opo. una, anong pangalan nung congressman na nag-deliver ng privilege? Congressman Roland Bariliano po ng Maynila. Opo. Ang mali doon,
Yun ba, inayo pa ito? Hindi. Parang third termer na bata o second termer na congressman ng Maynila. Oh, sa makatwid, marami nagkamali doon eh. Siya, at saka kung sino man yung kung sino man yung speaker ng panahon na siya nag-deliver, Opo. pati yung isang batalyon na kasangkot sa opisina Opo. ng majority leader. Oho. Kasi ang majority leader ang bastonero. Tama po. Kaya narito eh, lahat ng kanyang deputy majority leader, assistant deputy majority leader, hindi naman lang nila naisip na kapag ka ang isang panukalang batas, yung bill, ito yung panukalang Opo, batas, panukalang yung batas. budget. Oho. Kapag ka dinideliberate ang isang bill, Okay. kabawal-bawalan na may tatayo sa plenaryo at magdi-deliver ng privilege speech on the same subject matter. Bawal pala Tradisyon yun. yun, Bawal tradisyon. yun. Hindi lang kami, maski sa Senado magtanong ka, kilala mo naman si... Tama. Kung Francis Tolentino, Sentol, opo. Tanungin mo si Tol. Ayun. Tanungin mo si Robin Padilla, baka alam niya. Kay Sentol na lang po, okay na tayo. Tanungin mo kay Senator Jinggoy, baka hindi niya alam. So, ganun pala ang practice, Kong. Oo, nakalimutan ko. Opo. Kasi nga, medyo hindi pa ako kumakain kanina eh. Opo. Yan, sige. Siyempre, patawarin na nila ako. Ang dami ko rin ng mga... Nakalimutan niyo yung notes niyo. Pumunta ako sa kuryente, ang lakas pa ng ulan. Yung note ko, hindi ko dala. Kasi kung binubulsa ko rito, ang ginawa ko, wala na. So, akala ko tapos na ako. Yung minota ko, na nandun sa pangatlong bahagi, hindi ko na naalala. Ayun. Ngayon, hindi pwedeng mag-deliver siya. Bawal yun. Dapat pala pinigil siya kung sino man nakatayo sa oras na yun. Bakit hindi pinigil ng presiding Yung officer? presiding officer. Okay. Opo. So, wag na yun kasi deputy speaker yun eh. Opo, oo. Bakit hindi pinigil ng majority leader? Okay, nakalimutan ng majority leader. Si Manix. Paano yung nandun ng mga batalyon ng generals? Ha? Mga bastonero niya Yung nakalimutan. bastonero, deputy majority, meron pang assistant. Mayroon pa mga SDML. Kasi alam ko yun, nung ako naging senior deputy rin ako. SDML, oo. May mga 15 mga tauhan ako doon. Opo, oo. Wala man lang bang nagsabi sa kanila, Your Honor, hindi ka pwedeng mag-deliver. Bawal yan. Bakit wala? Ito pa yung mali. Opo. Okay? Pagkatapos niya mag-deliver ng privilege speech, ni-repair sa rules. Ay, ni-repair ka agad, oh. So, Hindi pa rin napansin ng rules ni-repair. Sabi, hindi rin tama yun. Wag na natin sabihin na lang natin na itala na lang natin sa journal, Opo. pero wag niyo nang i-repair sa amin. Magkakamali tayo may diyan. privilege speech na lang, halimbawa. Ito na naman ang susunod na mali. Oo. Din-repair sa rules. Ang rules, ni-repair sa good government. Okay. Tama po. Kaya napunta nga kayo na sa hearing. Mali yun eh. Ang dapat na ginawa, wag na nung i-repair sa amin, diretso niya sa appropriation committee kasi ang pinag-uusapan is the budget. Budget. Pero dapat na may hawak. Yan. Ayun. Ayan ang napakaraming mali ngayon. Nako. Oho. Yung pagkakatanggal sa akin, wag niyo na isama sa mali. Pabayaan na natin Okay sila. na, okay na sa inyo. Okay na ako doon. Oho. Kasi nakatikim na ako ng kape. Oo nga naman. So medyo nakakapagtaka nga. Kaya to. ako nagpunta rito. Dito, makakapagpaliwanag ako rito. Opo. Dito, hindi ako pipigilan ni Nelson. nga. Di ba? Oho. Ikaw naman, pwede mo rin akong buyuin, di ba? Hindi ba? Pero mamaya ko, pag-usapan na natin yung laman ng mga salita. Kasi marami tayo sa mga social media at doon kayo na, ang tanong din nila, ibig mo sabihin yung mga tanong sa pangalawang Pangulo, hindi niya pwede sagutin sapagkat pera ng taong bayan yan eh. Bakit pa kasi ayaw sagutin ng pangalawang Pangulo itong binabanggit ng COA na misrepresentation ba ang kanilang ginamit? Hindi ba dapat daw ipaliwanag din po ito ng tanggapan ng Pangulo sapagkat pera po ito ng taong bayan. Hindi ito personal na pera ng pangalawang Pangulo, Kong. Minaliwanag niya eh. Meron siyang presentation, yung 2025 budget. Ayun, opo. Pagkatapos, ang sabi niya, kasi meron siyang statement, may prepared statement, binasa Opo. niya. So recorded yun. Pinapaliwanag niya na
makikipag-communicate po ako sa COA sapagkat subjected ito sa notice of disallowance. Opo. Totoo Notice of naman yun. disallowance pala, tama po. Notice pa lang, kasi meron siyang 6 months para sagutin yun. Pagkatapos, in relation to 2025, sabi niya, I will forgo my opportunity to defend the 2025 budget of the OBP by way of question and answer and instead leave it to the discretion of the House of Representatives to decide on such a proposal as presented. Oho. Eh sabi ko kanina, ayaw pa po ba niyo yung sagot na yun? Magalang naman niya sinabi. Nasaan yung offensive part doon? Kayo na pong bahala. Ang ibig niya sabihin doon, kung gusto po niyong lagyan ako ng zero budget, nasa inyo po yun eh. Oho. Oho. I am leaving it to the House of Representatives to decide. Ano yung problema nila doon? Sapagkat nasa inyo nga naman ang power of the Bakit purse. kailangan pa niyang ipaliwanag? Oho. Hindi ba? Ang sinasabi, ipaliwanag. Sasagot pa lang po ako sa COA eh. Kasi po katakot-takot na opisina ang meron ding intelligence funds at saka confidential funds. Ang nakikita ko po rito, hihiyain nyo lang ako eh. Ako lang po ang ginigit-git nyo ng ganito. Kamukha nito ngayon, nagtatalo tayo ngayon. Ba't Office of the President lang pinatawag nyo? Wala po Office of bang Vice notice of President. disallowance sa mga OGCs? Napakarami. Sa mga opisina ng mayor, gobernador, AFP at saka yung PNP and such other offices of government connected with intelligence gathering and blah blah blah. Oho. Sabi na nga, no, meron din po eh. Ayaw niya lang sabihin kung gaano karami. Ayan. At saka ang sinabi ng COA representative na ang nakahawak lang pala nilang dokumento ay yung dokumento ng office ng tanggapan ng Pangalawang Kaya Pangulo. nga, bakit hindi nila Ayun. in-anticipate na po pwede rin naman tanungin ilan-ilan pang mga opisina ang merong ganitong klaseng pondo na inisyuhan nyo ng notice of disallowance? Oho. Kaya makita mo, sa dami po ninyo, yan, wala man lang makakapagsabi kahit na ballpark figure sapagkat nakatuon lamang sila sa opisina ng Vice President. Oho. Ngayon, dadako tayo doon. Bakit po nagkaganon? Eh dati naman hindi po kayo nagtatanong o gawa-gawa na lang o sinadya po ninyo ngayon. Oho. Sapagkat kung tutuusin, parang may immunity eh. Dahil nga doon sa tradisyon eh. Opo. Wala naman tinatanong noon eh. Maliban lang ngayon. Ngayon lang kayo naglulundag, yung sinasabi nga natin. Nagdadadamba kayo, halos nag-aagawan kayo na kayo ang mauna. Ayaw daw po nila ng mga naglulundag Naggigit-gitan kayo. Gigil kayo. na magtanong. Di ba? Oho. Pero kasi naman Kong, sa ibang mga vice president, kayo na pinalutang din po, no, wala kayo. Kasi naman daw parang kagandahang loob na lang nung nakaraan na binigyan ng confidential fund ang tanggapan ng Pangalawang Pangulo. Pero sa mga nauna naman daw, ang Pangalawang Pangulo, wala naman daw talaga yan eh. Di ba? O ayun ang problema natin eh. Binigyan ninyo eh. Nagkataon na ang pagtitiwala sa dalawang pinakamataas na posisyon sa ating pamahalaan ay nire-represent ng Office of the Vice President and Office of the President. Oho. Kung sa hudikatura naman ang pinag-uusapan, nandyan ang Supreme Court, nandyan ang Court of Appeals, nandyan yung Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan, andyan yung mga courts of first instance, ito yung RTCs, at saka yung MTC. Lahat na mga nito eh. Oho. Hindi naman pinagtatatanong yan eh. Paano yung budget namin bilang isang institusyon dyan? Oo nga pala. Sino sa palagay mo ang nag-represent sa amin para busisiin ang budget ng House of Representatives? Meron ka bang nabalitaan na binusisi ng isa sa amin? May bukod bang budget ang... sabihin, Bakit naman? Legislative kami. Oo nga pala, no? Oo. Hiwalay pa yan. Naalala mo ba kung sino yung nag-sponsor ng budget namin? Parang wala akong maalala ko. Naalala mo ba kung sino yung committee na tumuntun sa budget namin? Sino yung nagrepaso? Parang Meron ba? wala akong maalaala ko. Meron ka naalalang tanong na nagtanong sa budget ng Congress? Wala. Hindi ko nga kasi alam kung dinidepensa yun na pa pala nga ninyo yan. Kaya nga anong pinag-iba namin? Yun na nga yung sinasabi ko, yung respeto sa pamamagitan ng tradisyon. Oho. These are four co-equal and coordinate branches of government. Oho. So yung pinakamataas dyan, ginagalang namin. Ginagalang natin.
Pero doon sa punto ko, well, ito narinig ko lang, napapanood ko din sa iba, hindi, siyempre may mga tradisyon niya tayo, pero siyempre bilang pinagkatiwalaan tayo ng pondo, accountability. Accountable din tayo kung para ipaliwanag mo sa taong bayan kung saan nyo ginugol yung perang inibinigay sa inyo, ipinahawak sa inyo. Kaya Diba, sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Kaya nga pinaliwanag niya, ito po yung aking presentation, may kalakip na pong paliwanag kung titingnan po ninyo at sasagutin ko pa po yung COA para sa gano'n malaman po nyo kung saan po ginugol yan. Ayun. Ngayon, kung sasabihin mo na sa liwanag ng saligang batas, because ito yung palagi sinasabi, because public office is a public trust. Yung gano'n mga banat ano? Tama po naman. Okay. Sinasabi ba ng provision na yun ng saligang batas that because public office is a public trust, sinasabi ba niya na hindi mo na igagalang ang tradisyon? Sinasabi ba niya? Mukhang wala naman O you ganun can binabanggit. harmonize. Opo. You can harmonize that provision with the existing rules of the House. Most of it are unwritten rules. Oho. Nakasama na yung tradisyon, precedent, and experience over the years. Eh paano, bakit hindi nila makilala? Hindi naman sa sinasabing hindi accountable. Ang sinasabi lang natin, merong paggalang, merong pagtitiwala, ibigay mo yun doon sa pinakadalawang mataas na posisyon ng ating pamahalaan. Kapag wala na yung respeto, paano ba yung sinasabi mong public trust? Oho. Ikaw hindi ka marunong mag-promispeto eh. Di ba? Bago mo invoke yung public trust, public office is a public trust, tingnan mo sa sarili mo, if you are competent enough to exercise the Opo. trust. Eh hindi, ayaw mong igalang eh. Oho. Sana kung hindi siya nagpaliwanag. Sana kung hindi siya nag-present. Eh, hindi nag-present siya. Pagkatapos nung sinabi niya, I forgo. I forgo. Hindi ko na po gagamitin ang opportunity ko na ipagtanggol yung budget ng opisina ng Vice President sa taong 2025 sa magitan ng tanong at sagot. Kung hindi, ay iniiwan ko na po sa inyong pagdesisyon kung ano po ang kahihinat na ng proposal na ito sa inyo. Ayun. Yun ba ay kabastusan? Well, mukhang ang tingin po Ang nagsalita is a Vice President. Oho. O ngayon, sasabihin mo ngayon, hindi, kailangan ka namin tanongin, bakit noon hindi nyo ginawa ito sa iba? Yun ang katapat na tanong dun eh. Ba't ngayon lang kayo naglululundag? Ayun ang ayaw nila eh. Ay, huwag daw po. Dapat noon, Oho. naglulundag din kayo para sa ganon, parehas lang. Eh ang kaso, sa tagal ko nga dito, sabi ko sa inyo, 2004 to 2023, wala akong nakitang naglulundag. Ngayon lang 2024, dito ko nakita. Opo. Hindi kasi naman daw, Kong, ito naman ako, binabagin ko lamang din po to. Eh wala naman daw po kasi sa kasaysayan na mandakin nyo, 125 million naggasto sa loob ng 11 araw, Kong. Bakit? Parang hindi niya pangkaraniwan nga naman yun. Di ba? Eh, masyado ka suspityoso eh. Hindi ba? Opo, yun sa... Bakit? Ba't hindi gagastusin kung talagang binigay yun? Eh, kaysa naman dumating sa, isoli mo sa treasury. Anong nangyari sa PhilHealth? Oho. Na pera ng mga miyembro? Hindi ibinigay sa mga miyembro. Dapat sana inagamit ito sa pangkalusugan ng mga miyembro. Ayun, ibinalik sa treasury. Bakit? Pera ng tao yun eh. Pera ng miyembro yun. Oo. Pagkatapos, sino ngayon ang sisisihin mo? Halimbawa, doon sa pagkakasoli noon, halimbawa, 1,000 ang namatay. Sana man lang, kalahati noon ay nasave mo, nailigtas mo sapagkat nabigyan ng karampatang lunas. Wala eh. Oo nga Sino naman, makapagsasabi Oho. na maaari kang nakapagligtas ng buhay? Eh, hindi ganun nangyari. Oho. Pero walang naninisi doon. Eh, buhay ang pinag-uusapan doon eh. Oho. Oo nga naman, ano? Ay, nako. At saka yung iba nga pinupuna dahil sa hindi ginagamit yung pondo dyan. Ayun, yung Diba? sobra naman ng pagtitipid, hindi naman Eh, nila ginugugol. wala nga pumapansin doon eh. Oo. Pareho lang naman ang epekto nun kung sakasakali baka mas malala pa eh. Oo. Oho. Yung hindi mo- Sinong pwedeng humatol ngayon? Okay, ginastos ko ng 15 araw, halimbawa, 11 araw. Sino makakapagsabi na mali yun? Okay. Sasagot pa lang ako eh. Oo nga. Binabanatan nyo na ako. Sasagot ako sa inyo. Sabi kanina nung COA, dahil po sa kakulangan ng mga ibang supporting documents. Oo. Yung iba po naman ay hindi naging compliant to sa mga ibang requirements na kinakailangan po. Kaya po nagkaroon po ng notice of disallowance. Oo. So, sa sandaling mapatunayan niya yan, sa sandaling makakuha siya ng supporting evidence, halimbawa, sa sandaling makapag-comply siya, magiging allowed din yan, hindi ba? Opo, kanila.
Ba't hindi mo hintayin yun? Oo nga. Hindi ako masaya. Mula kay Melvin. Ayan. Ay, nako. Kung bago lang tayo magtapos siguro, kasi sayang din po naman itong mga pagkakataon ito. Sabi nyo nga, ano na lang ngayon ang gusto nyong iparating doon sa sektor ng urban poor para ho sana sa kaliwanagan. At siyempre, wag naman sila masipahayo kung at least kahit paano mabigyan pa rin natin sila ng pag-asa sa kanilang buhay. Di ho ba? Sabi ko naman sa kanila, huwag silang mawalan ng pag-asa. Habang may buhay, ay mananatili tayong kumakapit sa pag-asa na balang araw ay makakamit pa rin natin yung inaasam natin na pagtatagumpay, kung hindi man siguro sa madaling panahon, basta antayin natin. At huwag kayong malulungkot dahil sa dami ng nalulungkot ngayon din. Oo nga, marami Dapat sana hindi mo na tinanong yun di ba? Oo. Nagsisisi tuloy ako. Diba, Yun ang hina-hybrid sinabi pa ko. rin ngayon kung. Baka kung magkasakit pa yung mga mahirap na nga ang buhay, magkakasakit pa. Oo. Hindi, meron naman tayong Lebex kong. Medyo Di ba? Supreme Barley tayo. Pampalakas ng resistensya ko. Pampalubag loob. Yun nga, yun ang aking gustong ipaalam sa kanila. Alam mo, yung binabanggit ko kanina na binagbabawalan ng mga miyembro na magsalita kapag merong pending bill, ano? Opo. Actually, yun ay basic sa amin yun Opo. Sabi nga namin, nababalutan na ng ano yun nababalutan na ng napakaraming susun-susun na tradisyon. Opo. Pero dito sa aming Rules of the House of Representatives, 19 Congress ngayon, ano? Naipasulat na ito Rule 17. Ito yung tinatawag na privilege hour. Okay. Section 124 dyan, ha? Aha, okay. Pinahanap ko kasi alam ko ito, nabaano ko Opo, opo. Paragraph 5, nakalagay, members shall not avail of the privilege hour to speak on concerns that are principally and directly related to the subject matter of measures already pending in any committee or in plenary session. Oho. Isipin mo, September 3 nung tumayo siya, nagumpisa yung October 4 yata Opo. Ibig sabihin, nagsisimula na hinihimay na yung budget briefing at malapit-lapit na yung plenary. Yung sinasabi Opo, ko opo. nga sa'yo. Actually, nagsimula ang plenary September 6 yata, kung di ako nagkakamali. Opo, yung plenary Halos deliberation. doon Sa makatwid ka, bawal-bawalan na tumayo siya. Ibig, tingnan mo, wala man lang nakapansin. Ako alam ko Opo. Nakalimutan ko nga dahil wala yung record ko kanina. Kaya sinasabi ko ngayon dito. Aha. Oho. So, dapat, well, sa part... Pero kahit na mali, kahit na illegal, Opo. ginamit nilang dahilan para ipatawag ang Vice President. Oho. Isipin mo na lang ito dyan. Ito, Nelson, ikaw naman mapag-analisa. Aha. Ikaw ang aming analyst dito sa programang ito. Oo. Yung budget ng Vice President, gusto lahat magtanong. Aha. Naglululundag lahat na pagtatanungin ang Vice President Opo. doon sa kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan kaming magtanong. Hindi mo ba nakita yung kabalintunaan dito, Jen? O kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa Oho. Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran dito? Opisina ng Vice President, halos lahat, Gusto magtanong. nang gigigil lahat na magtanong lahat. Pero yung kabuuan ng budget, nandun na sa plenary debates, ayaw na kami pagtanungin. Ba? Hindi ba kayo nakakahalata niyan? Oo. So, pag-isipan ninyo mabuti. Tatango-tango yung cameraman natin. Mukhang naintindihan niya. Nag-iisip din ho kami mabuti kung Ha? Nag-iisip din po kami mabuti. Nakakalimutan nyo kasing isipin. Tingnan mo. Ako kanina ko pa kayo iniintay na at kailangan maunawa ang mabuti. Opo. Bakit pinanggigilan? Hindi ko sinasabing wala silang karapatang magtanong. Pero dito halatang halata, pinanggigilan ang opisina ng Vice President tungkol sa kanyang budget. Pero yung kabuuang budget na 6.325 trillion na nakalatag na ngayon sa plenary for consideration, bawal na kami magtanong.
Anong masasabi mo, Mr. Analyst? Ano nga ako. Nakakalungkot ka. Nalulungkot ako. Nalulungkot. Nalulungkot ka lang? Nalungkot na rin ako. Kaya nga atin ang resulta ko. Ito na, resulta. Resulta ka na ba? Opo, wala na oras eh. Nalungkot lang si Nelson? Yun lang ba yung observation? Nalungkot? Your Honor, tapos Hindi na po ba umapoy ang damdamin mo? Ayun nga. Sa kaloob-looban mo, hindi ka ba hindi ka ba natulala sandali? Natigalgal ka. Oh. Ay, nako. Your Honor, wala na ho tayong oras. Hindi na po iwanan kayo mo na. member ng panel na to. Ang atin hong tanong, masaya ba kayo na mas maraming miyembro ng Kamara, miyembro ng Kamara na nasa majority ay hindi na pinagtanong kung ang pag-uusapan ay paghimay sa budget. Ang nagsabi ng masaya din naman kami, 4%. Pero nagsabing, nako, hindi po kami masaya, malungkot kami sa nangyari. 96%. Nako, dami tuloy na lungkot kong. Ano ha? Next Wednesday na sasama sa atin. Kasi nga ay, nga pala. pagka Pasensya na Wednesday. ka mo at nakuha ko yung panahon mo. Oo. Hindi, Biyernes. Friday, punta po kayo uli. Oo. Minsan-minsan na naman. Hindi, pupunta ako sa May lakad kayo. Caraga. Iniimbita ako ng mga guro ito ang bilang nila halos 9,000 eh. Ganun mo ba? Gusto naman nilang marinig siguro. Caraga, di ano po ito, Cagayan area. Oo. O Cagayan de Oro. Cagayan, hindi, Tama ba? bandang malapit sa bukid nun siguro ito. Ayun, oho. Pagkatapos mula doon, pupunta ako ng Davao dahil yun ang airport. Opo. Doon na kayo babalik sa... Tutuloy ako ng Capiz. Iloilo Ganyan. naman. So, kaya naisip ko tuloy na... Alam mo naman, gusto kong hindi ayaw kong magkautang sa inyo eh. Lalong-lalo na sa mga sumusubaybay din. Kaya pala sabi, sumama daw ako sa inyo sa Biyernes, Kong. Doon tayo sa... Sumakay ka na lang ng barko, makakaabot ka rin. Kong, salamat po ng marami sa inyong oras. Salamat po sa mga sumubaybay at sana huwag na po kayong malungkot. Talagang ganyan lang po ang buhay.